So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At ang pag-uusapan natin para sa video na to ay ang Kuja Pirates. Dito po ay sasabihin ko sa inyo ang mga importanteng impormasyon tungkol sa kanila, ang kanilang mga key people o yung mga mahahalagang tao na nagpapatakbo ng kanilang organisasyon. At syempre pa, konting theory na rin. Pero syempre bago tayo magsimula ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook, TikTok at Bilibili. Maraming pong salamat pala sa mga nagpapadala ng Gcash at Maya. Malaking tulong po ang inyong nagagawa para sa akin at para sa mga gustong tumulong. Nandito po ang aking number. Back to the video. So ang ating paksa nga po ay tungkol sa Kuja Pirates. At sa takbo nga po ng mga pangyayari, ayon na rin po sa mga huling chapter ng One Piece manga, ay mukhang nagkaroon po ng trouble sa kanilang lugar. And speaking of lugar, saan po ba ito? Nakahimpil nga po ang Kuja Pirates sa Amazon Lily. Medyo peculiar o kakaiba nga po ang setup ng Amazon Lily dahil nga po wala po sila sa loob ng Grand Line. Sila po ay nandoon sa may bandang Calm Belt. At normally, ang Calm Belt ay hindi nga po napapasok ng mga normal na sasakyang pandagat. Bagamat kalmado nga po, gaya ng kanyang pangalan, Calm Belt, kalmado ang parting ito ng karagatan, sa ilalim naman po nito ay punong-puno po ng mga malalaking sea kings. So talaga pong iniiwasan ang parting ito ng karagatan. Magkagayunpaman, ito po ay malapit sa tinatawag na paradise o yung unang kalahati ng parte ng Grand Line. Napakagaling, paano po kaya may mga nabubuhay na tao sa lugar na yon? Ito po ay dahil ang Kuja Pirates ay mayroong sasakyang pandagat na kung tawagin ay Perfume Yuda. Ang itsura po nito ay nakabase sa mga ancient Chinese ships na naglalayag noong pang-araw. Pero ang kakaiba rito, at ito yung dahilan kung bakit po sila nakakapaglakbay dito sa Calm Belt na hindi inaatake ng mga Sea Kings, ay meron nga po itong dalawang Serpent Yuda na nakatali sa harapan ng barko. So ito pong mga Yuda na ito ay mga poisonous snakes. Sobrang makamandag po sila at takot na takot po dito ang maraming mga Sea Kings. Hindi po sila talaga nilalapitan. So yung mismong barko po nila ay deterrent sa mga Sea Kings. Kaya malayang-malaya po silang nakakapaglakbay kung saan-saan. At kapag itong Perfume Yuda ay nakapasok na nga po sa Calm Belt, malabo na nga po silang mahabol ng kung anumang puwersa na gustong pabagsakin sila. Yun nga lang, sa kasalukuyang sitwasyon ay na-breach na nga po ito ng mga Marines. Pero babalikan po natin yung pangyayari na yan mamaya. Anyway, ang Kuja Pirates nga po ay nakahimpil sa isla ng Amazon Lily. So medyo misteryoso po ang Amazon Lily sa totoo lang. Ito po ay isla ng mga babae. Mind you, mga babae, pero meron pong city center sa loob. Ibig sabihin, marami pong tao talaga dito at puro sila mga babae. Paano po nangyayari yan? Paano po sila dumadami? Well, once in a while, ang mga babaeng Kuja Pirates naglalakbay po palabas ng Amazon Lily. At kaya nila ginagawa yon ay para sila ay magdalang tao. At sa oras na sila ay siguradong buntis na, sila po ay bumabalik sa Amazon Lily. And for some reason, at sa oras na ang babaeng buntis na ito ay bumalik ng Amazon Lily, 100% po ang sanggol na isisilang niya ay babae. So yun po ang nangyayari. How that works? Hindi ko pa rin po alam. Yun lang po ang sinasabi ng information. So ito nga pong Amazon Lily ay isang isla. At sa loob ng isla ay meron pong syudad. At ang syudad na ito ay pinamumunuan ng Empress. Sa kasalukuyan, ang Empress nga po ng Amazon Lily ay walang iba kundi si Boa Hancock. Si Boa Hancock, as far as you know, siya nga po ay isang miyembro ng Shichibukai, pero hindi na nga po nag-exist ang Shichibukai sa kasalukuyang kwento. Kung gusto nyong malaman ang tungkol sa kanya, meron po tayong video na ginawa. Maglalagay ako ng link card sa taas. Well, anyway, ang Kuja Pirates nga po, as I've said, ay mga grupo ng mga pirata. At wag po kayong magkakamaling isipin na sila ay basta-bastang grupo ng mga pirata. Marami po sa kanilang mga miyembro ay nakakagamit ng haki. Haki users po ang marami sa kanilang mga combatants. Kaya malalakas po sila kaysa sa karaniwan. So kung babalikan nyo nga po yung eksena kung saan si Monkey D. Luffy hinahabol ng mga Kuja Warriors,
yung kanilang pana na ginagamit, nakakabasag nga po ng bato. So kung tatamaan si Luffy nito, disgrasya talaga. So ang Kuja Pirates nga po ay involved sa maraming kaso ng piracy. At hindi nga po sila basta-basta mapigil. That's why ang kanilang empress na si Boa Hancock ay pinili nga po ng world government na gawing Shichibukai. Siya nga rin po ay nag-participate sa War of the Best. Isa po yung testamento ng katanyagan ng kanilang organisasyon. Si Boa Hancock nga po ang pinuno ng Kuja Pirates. At kasama niyang nagpapatakbo ng kanilang samahan ay ang kapwa niya rin, Gorgon Sisters. Ito po ay si Boa Sandersonia at Boa Marigold. So ang turingan po nila sa kanilang mga sarili ay magkakapatid. Malaki po ang tiwala nila sa isa't isa dahil once in a while, sila nga po ay naging alipin ng mga Celestial Dragons. Yan nga po ay isang mapait na sitwasyon na kailangan nilang ilihim sa kanilang tribo. So spoiler alert, sa nakaraang chapter 1059, nalaman po natin na si Shakuyaku o Shaki ay isang dating empress ng Amazon Lily. 2 henerasyon po ang nakalilipas. Isa pa pong naging empress ng Amazon Lily ay ito nga po tinatawag na si Nyonba. Pet name niya po yon, pero ang pangalan niya po ay Gloriosa. Siya po yung pinalitan ni Shakuyaku. So ngayon, ang tanong, Kuya Utoy, bakit po nagkaganito ang sitwasyon ng leadership ng Kuja Pirates? Video. Okay, so para maintindihan natin ang succession ng leadership ng Kuja Pirates, kailangan muna nating ugatin yung naging sirkumstansya ni Boa Hancock. So si Boa Hancock nga po ay nagkaroon ng tinatawag na love sickness. Popular na popular po ang episode na yon. Malimit nga po na nagiging sanhi ng kamatayan ng isang pirate empress ay ang love sickness. Dito ngayon papasok yung naging succession ng liderato. Ayon kay Gloriosa, ang pirate empress bago si Boa Hancock ay namatay dahil sa love sickness. Ultimo, yung kapalitan ng empress na yon ay namatay din sa love sickness. Siya po yung nagpardon kay Gloriosa, kaya po siya nakabalik sa Amazon Lily. At ito nga po si Shakuyaku, another generation, love sickness din po malamang ang kanyang naging dahilan. Kaya po siya umalis ng Amazon Lily. At si Gloriosa, umamin din siya na love sickness din ang kanyang naging dahilan kaya siya umalis ng Amazon Lily. So sa buong duration po ng storya ng One Piece, nagkaroon po ng 5 pirate empress. Kasalukuyan si Boa Hancock, namatay yung 2 sa love sickness, si Shakuyaku at si Gloriosa. Now anyway, bakit nga ba nagkakaganon? Bakit kailangang magbuwis ng buhay para sa pag-ibig itong mga nagiging pirate empress? Kasi nga po, mayroong nagiging specific na rule kung saan siya po ay nakatakdang hindi magmahal ng kahit na sino mang lalaki at uubusin niya na ang kanyang buhay at panahon para sa kapakanan ng buong Kuja tribe. Kaya naman, ayon sa paliwanag, ito nga po ay nagiging sanhi ng kamatayan ng bawat pirate empress. At siguro theory na to, kagaya nung sinabi ko sa inyong sumpa kanina, na kapag ang isang babae nagbuntis sa Amazon Lily, babae ang lalabas, malamang ganun din po para sa mga nagiging pirate empress. Pag sila ay nagmahal, hindi nila sinundan yung pagmamahal na yon, kamatayan ang naghihintay sa kanila. Siguro ko naman we can make peace sa ganong paliwanag. So ngayon, puntahan naman natin ang importansya ng Kuja Pirates sa istorya ng One Piece. Konting flashback muna. Dito nga po napunta si Monkey D. Luffy noong siya ay itinakas ni Bartholomew Kuma. Sila ang direktang kumalinga sa future Pirate King. Noong lumabas ang balita na bibitayin si Ace, si Boa Hancock nga po ang nagpuslit kay Luffy papunta ng Impel Down. Sabi ko nga kanina, involved din ang kapitan ng Kuja Pirates sa War of the Best. At sa panahon ng time skip, ang katabing isla ng Amazon Lily na tinatawag na Ruskaina ang naging kanlungan ni Luffy para mag-training ng haki. At hindi lang yon natatapos doon. Noong papunta na nga po ang Straw Hat Pirates sa New World, sila rin po ang nagbigay daan at pumarang sa mga Marines para makarating sila sa Fishman Island. So ang laki nga po ng involvement at investment ng Kuja Pirates dito kay Luffy. Kung ako po ang tatanungin, masyado pong malalim ang kanilang naging ugnayan. At kung iisipin nyo rin pong mabuti, hindi rin po biro yung mga salitang binibitiwan ni Boa Hancock na gusto niyang pakasalan si Monkey D. Luffy. Sa ganitong statement, inilalagay din ni Boa Hancock ang sarili niya sa isang tiyak na kapamakan. Luffy is now an emperor. Isa na nga po siya sa mga Yonko. Isa pang krusyal na pangyayari ay ang abolishment ng Shichibukai system. Ibig sabihin, pwede na nga pong arestuhin basta-basta itong si Boa Hancock. Ngayon, sa kasalukuyang sitwasyon,
mukhang pinag-iisipan na nga po ni Boa Hancock na lisanin ang Amazon Lily. Ayon po sa kanyang statement, nagtatanong na nga po siya kung saan siya pupunta. Mukhang wala po siyang magagawa. Malalagay po kasi sa malaking kapahamakan ang kanyang mga tauhan. Tignan nyo itong before and after pictures ng Amazon Lily. Sa chapter 1059, bukod sa nilindol na nga ito ni Marshall Ditich, hiniwa pa ito ng masasabi nating Dracul Mihawk clone. Isa nga po itong Seraphim o Pacifista na may hawig at nakapattern dito kay Dracul Mihawk. Ayan nahati yung isla nila ngayon. Maswerte sila at nandyan pa rin si Silver Rayleigh para sila ay bigyan ng proteksyon. Kung hindi, nako, baka kung ano na nangyari. So kung gusto nyo pang malaman yung iba pang mga nangyari sa chapter 1059, nandito po yung link. Kayo na pong bahala mag-click nyan. Matindi po ang mga nangyari dyan. Na-breach na kasi ng mga Marines yung kanilang natural barrier o protection na tinatawag na calm belt. Yung barko ng mga Marines ay kinabitan po nila ng sea prism o sea stones. At yung sea stones na yan ay nagsisilbing deterrent para sa mga Sea Kings. So hindi na po inaatake ng mga Sea Kings ang isang barko kapag meron itong sea stone prism o kairoseki. Muntik-muntikan na talaga sila dito. Kung iisipin mo nga, parang nakatulong pa si Marshall Ditich sa kanila. Kasi ay kung hindi, baka kung ano na ang nangyari kay Boa Hancock. So naging labo-labo talaga yung sitwasyon dyan. Isa pang kapansin-pansin ay yung isa pang Seraphim, which is kahawig ni Boa Hancock. Ang tindi nito, parehas na hindi nagalusan ang mga Seraphim na yan. So talagang nasa alanganing sitwasyon itong Kuja Pirates. Well anyway, ano kaya yung magiging kanilang hinaharap pagkatapos niyan? Gaya ng sinabi ko kanina, mukhang wala silang magagawa. Kailangan lisanin ni Boa Hancock ang Amazon Lily. Ngayon, saan naman siya po pwedeng pumunta? Yan. Ito yung isang magandang kasagutan. Well, sa totoo lang, alam nila na nasa Wano country itong si Luffy. Pero malamang hindi rin nila ito abutan doon. Hindi rin nila alam kung nasaan yung susunod nilang galaw. Kaya parang medyo malabo kung si Luffy ang kanilang susundan. So the next best thing, tumingin tayo sa mga koneksyon nitong si Silver Rayleigh. Ewan ko pero siguro hindi na rin bago yung theory na to sa inyo. At palagay ko narinig nyo na rin to sa iba. At sang-ayon ako sa theory na to. Magiging miyembro si Boa Hancock ng Cross Guild. At bakit nga naman hindi? Kung kasama mo si Silver Rayleigh, malamang kilala niya itong si Buggy. So sabihin lang ni Silver Rayleigh na, proteksyonan mo itong mga bata ko. Magagawa ba si Buggy tungkol doon? Malamang wala. At kung iisipin nyo, ang Karay-Bari Island ay isang malawak na isla. Pwede naman silang humimpil at bumukod sa kung saang parte nito. So hindi nila kinakailangang magsama sa iisang lugar. Bukod pa doon, hindi naman bago kay Boa Hancock na makasama itong si Dracul Mihawk. Anyways, dati naman silang mga Shichibukay, bakit hindi sila magsama-sama at magtulungan? Pero ang ending syempre, si Boa Hancock ay loyal kay Monkey D. Luffy. So yun yung bottom line. Kailangan lang ni Boa Hancock ng alyansa para hindi naman mapahamak yung kanyang mga kasamahan. Anyway, meron bang masamang mangyayari sa kanila? Hopefully, that's the last. At sa final war na lang talaga magkakatalo ang lahat. Pero common sense suggests na talaga mapapahamak si Boa Hancock in the process dahil nga po sa tatak ng kanyang likod. So talagang may mangyayaring hindi maganda. Magandaan nyo na yan. So kayo ang tatanungin ko, ano pa kaya yung mga bagay-bagay na masasabi nyo tungkol sa Kuja Pirates? May mga sarili ba kayong theory? Kwento nyo naman sa ibaba, babasahin ko lahat yan. Well anyway, hanggang dito na lang para sa video na to. Muli, ito ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayo manood ng anime, palaganapin natin ng anime culture, manood at magbasa ng One Piece hanggang sa muli. Alam!